يا الله يا الله سترك يا الله يا الله سترك يا الله سترك والله راح الضحايا. انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه الحريق ابتل. راح الضحايا والله راح الضحايا. لا حول ولا قوه الا بالله. وهذيك محطة الكهرباء. Sa isang estratehikong mga kaganapan, hindi na pinatagal pa ng Israel ang pagbomba sa mga kuta ng kalaban sa Yemen dahil sa masyado ng kinukulit ng mga terorista ang gobyerno ng Tel Aviv, kung saan ang mga militanteng Ansar Allah o Houthi ay paulit-ulit na hinahamon ng Israeli Defense Forces sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagpapalipad ng mga drone at missile na nakasentro sa maraming mamamayan ni Netanyahu. Dahil sa pagpapakita ng Houthi ng ganitong klaseng pag-uugali, agad na lumipad ang Air Force ng IDF patungo sa mga syudad ng Yemen upang pasabugin ang mga lungga at power station na kontrolado ng mga salot na alagad ni Ayatollah, pati na ang dalawang port na ginagamit ng grupo sa pagsasagawa ng mga pambobomba sa mga barkong dumadaan sa dagat na pula. Na matapos marating ng Air Force ang mga syudad ng Yemen, ay agad na pinakawalan ng militar ang naglalakihang mga bomba sa lungsod ng Sanaa upang bigyan ng leksyon ang walang kwentang mga terorista na ito na sa sobrang lakas ng mga bombang inihagis ng puwersang Israeli ay gumawa ito ng matinding pagsabog na talagang winasak ng Air Force ang malaking power station ng Houthi sa syudad na ito, na wala nang nagawa pa ang mga terorista sa mga pambobomba ng IDF sa bahaging ito ng Yemen, kundi ang panoorin na lang ang pagwawala ng militar ni Netanyahu. Matapos wasakin ng Air Force ang power station sa lungsod ng Sanaa, agad na umikot ang IDF sa syudad ng Hodeidah at Ras Isa upang sunugin at gawing abo ang dalawang port na ginagamit ng mga militanteng Houthi. Pero sa pagkakataon na ito, ay may kasama na ang Air Force ni Netanyahu sa pagsasagawa ng mga airstrike dahil sa tinulungan ng Estados Unidos at United Kingdom ang Israel sa pagbasura sa axis of evil ni Khamenei sa Yemen, kung saan walang humpay na binumba ng tatlong bansa na ito ang naglalakihang mga port na talagang winasak nila ang mga bodega at mga armas ng Iran sa lungsod ng Hodeidah at Ras Isa, na sa tindi ng impact ng mga bombang bumagsak sa mga daungan ng Yemen ay agad na sinapit nito ang matinding pagkadurog na ibinuhos nila ang lahat ng air-to-ground missile upang lumpuhin pa ng todo ang kakayahan ng mga militanteng Houthi na magsagawa ng mga pambobomba. Pinasabog na rin nila ang iba pang mga kuta ng kalaban sa loob ng Yemen na walang pag-alinlangang binumba ng militar ang lugar na ito dahil sa mga nakuhang intel ng IDF mula sa mga sources nito na dito nagsasagawa ng mga pagpupulong ang grupong Houthi, na sa mga oras na ito ay talagang nasaksihan ng mga terorista ang pagkawasak sa kanilang hideout, na sa lakas ng mga missile na ibinagsak ng militar ay gumawa ito ng matinding pagsabog bilang resulta sa patuloy na pagsalungat ng grupo at pagpapakawala ng maraming mga drone at bomba na nakasentro sa mamamayan ng Israel. Ayon sa ating nakalap na mga balita, na ang mga airstrike ng IDF, US at UK sa mga lungsod ng Yemen ay humantong sa pagkamatay sa isang terorista at pagkasugat sa 9 na iba pa na naroon sa mga pangyayaring ito, na kung magpapatuloy pa rin ang kilusang Ansar Allah o Houthi sa pagpapalipad ng maraming mga bomba sa bansa ng mga Zionista, ay siguradong bumulusok talaga ang Yemen sa matinding pagkadurog dahil sa walang pagpipilian ang gobyerno ng Tel Aviv kundi ang harapin ang agresyon na ito ng Houthis. Ang mga pambobomba na ito ng Israeli Defense Forces at ng mga kaalyado ni Netanyahu ay inaasahang magpapahina sa kasalukuyang lakas ng Yemen, na malamang na naghirap na ang grupong ito ngayon dahil sa winasak ng militar ang mga kagamitang pandigma ng organisasyon, lalo na pagdating sa usapin ng ekonomiya na isa sa dinurog ng Air Force upang sapitin ng mga alagad ni Khamenei ang matinding krisis sa bansa. Sa kabilang anggulo, mas pinalakas pa ng puwersang Israelita ang pagbomba nito sa mga lungsod ng Gaza
dahil sa nagpakawala na naman ang Hamas at Islamic Jihad ng misail patungo sa mamamayan ni Netanyahu, na ang bombang pinalipad ng grupo ay agad na intercept ng militar at hindi gumawa ng anumang pinsala o pagkasugat sa mga Israeli. Subalit nagbigay ito ng matinding galit kay Prime Minister Netanyahu, na matapos magsagawa ng mga pambobomba ang Hamas, ay agad na lumipad ang Air Force ng IDF sa mga lungsod ng Gaza at walang humpay na binomba ng militar ang mga kuta ng kalaban upang magtanda ang mga militante na talagang hindi umalis ang Air Force sa mga pinuntiryang gusali hanggang sa hindi tuluyang naging pataba sa lupa ang mga salot na ito, na ang isang tauhan na ito ng kilusang Hamas ay inabutan ng matinding kamalasan sa gitna ng digmaan dahil ang kanyang matapang na pagsulong sa mga posisyon ng ground unit ng Israel sa loob ng Gaza ay nagresulta sa matinding kapalpakan kung saan hindi niya nakita na minanmanan na pala siya ng drone sa itaas, na sa mga oras na ito ay walang pag-alinlangang pinasabog ng IDF ang pasilidad na kanyang pinagtataguan na humantong sa kanyang pagtawid sa kabilang buhay. Pinasabog na rin ng militar ang iba pang mga lungga ng kalaban sa hilagang bahagi ng Gaza dahil sa namataan ng puwersang Israelita ang maraming presensya ng Islamic Jihad sa lugar na ito, na sa lakas ng mga bombang binitawan ng Air Force ay agad na lumipad sa ibang mundo ang mga tuta ng Iran, na sa bilis ng mga pangyayari ay hindi nila alam na nandoon na pala sila sa ibang dimensyon ng sanlibutan. Kung patuloy na magmatigas ang mga teroristang grupo, ay patuloy din silang wawasakin ng puwersang Israeli, na ang kanilang walang sawang pagkontra sa gobyerno ng Tel Aviv ay nagbigay lang sa maraming sibilyan ng matinding gutom dahil ang mga militanteng ito ang tanging dahilan sa kasalukuyang kahirapan sa Gaza, na hindi man lang nila inisip ang magiging resulta sa kanilang inumpisahang digmaan. Habang umiikot ng mabilis ang mundo, ang tunggalian sa Gaza ay mas lalong lumala, na kung patuloy na isusulong ng mga terorista ang kanilang sinumpaang mga layunin, ay magiging impyerno talaga ang rehiyon na ito, lalo na kung hindi ilalabas ng grupo ang maraming sibilyan na binihag nila, na maglilibing sa kanilang mga sarili sa ilalim ng lupa dahil meron na lang 9 na araw ang mga salot na ito upang pakawalan ang mga Israelita at mga Amerikanong binihag nila. Dahil kung hindi pa rin ilabas ng mga militante ang mga hostage, ay tuluyang sasapitin ng Hamas at Islamic Jihad ang nakakamatay na mga air-to-ground missile ng Estados Unidos sa mga susunod na linggo. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pagbomba ng Israel, Amerika at United Kingdom sa mga kuta ng Houthi sa Yemen, pati na ang pagwasak ng mga ito sa power station at 2 port na ginagamit ng grupo, at ano sa tingin mo ang walang sawang pambobomba ng puwersang Israeli sa mga lungsod ng Gaza upang ibasura ang mga ito na patuloy na nakikipaglaban sa gobyerno ni Netanyahu? I-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.